Patuloy na nananalasa ngayong gabi sa Mimaropa Region at Calabarzon ang bagyong Nona. Kahapon naramdaman ang bagsik ng bagyo sa Bicol Region. Sa Legazpi City sa Albay, 200 mga bahay ang nawasak ng daluyong o storm surge na dulot ng bagyo. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si John Consulta. John? Jessica, bukod nga sa malalakas na hangin at ulan ay naging pangunahing kalaban ng mga taga-Albay itong storm surge na nanalasa sa kanilang lugar dito sa kanilang probinsya. Nangangalit ang alon sa Albay Gulf sa Legazpi City noong kasagsagan ng bagyong Nona. Sa lakas ng along dulot ng storm surge o daluyong, naabot na nito ang mga bahay sa baybayin ng Barangay San Roque. Kinabukasan, tumambad ng matinding pinsala. 200 bahay sa mga barangay ng San Roque, Sabang at Tigkale sa Legazpi City ang nawasak. Mahigit 50 naman ang bahagyang napinsala. Tulad sa isang washing machine yung tubig, talagang yung alon talagang pinupukol yung mga bahay dito. Pag talagang tinatamaan, talagang totally damage talaga yung bahay. Walang mapapakinabangan doon. Imbis masaya yung Pasko, ayun malungkot. Baka po pwede matulungan nyo kami. Sa mga lugar namang malayo sa baybayin, malakas din ang ulan at bugso ng hangin kagabi. Mahigit isang oras na nararamdaman ng Albay itong napakalakas na bayo ng hangin at ulan sa kanilang lalawigan, kung kaya't patuloy na pinapayuhan ng PDRMC ang kanilang mga mamamayan na manatiling nasa loob ng kanilang mga tahanan para makaiwas sa peligro. Sa Ligao City, pinabagsak ng hangin ang mga puno ng saging. Tumabingi rin ang ilang poste ng kuryente. Sa ibang bahagi ng Albay, makikita ang mga nilipad na bubong, mga natumbang tore ng ilaw, mga nawasak na bahagi ng pier, nabuwal ng mga estatwa, mga puno at iba't ibang debris na nagkalat sa kalsada. Wala namang sirain na oras ang mga tauhan ng DPWH na agad ang sagawa ng clearing operations. Sa bayan naman ng Kawas, binaha ng abot tuhod ang ilang bahay. Nagbistulan namang lawa ang mga panayan at nasira ang iba pang pananim. Problema ngayon ng mga residente ang pagkasira ng kanilang kabuhayan. Malakas siya. Yung mga nyug namin hulog lahat. Walang walang produkto ngayon. So, taghirap? Taghirap talaga. Sobra. Pinagpapaikot na po kami ng disaster assessment team. Disaster and damage assessment system team namin. So, pupunta sa lahat ng munisipyo, tinatanong kung ano nangyari. Nagdulot din ng pagbaha sa ilang lugar sa Camarines Sur ang bagyong Nona. Ang spillway na ito umapaw. Kaya ang kalsada na durugtong sa mga bayan ng Baaw at Nabwa hindi madaanan. Pero ang ilan, pinilit na maglakad at suungin ng baha. Sana po makarating to sa kay gobernador. Matagal na po namin itong problema, Gob. Kami po hindi lang po Barangay Santa Elena ang problema, buong Iriga, Sagrada Baaw, kami taga Nabwa. Kung noong isang linggo ay nagniningning ang Christmas village na ito sa Iriga City, ngayon ganito na ang itsura nito matapos manalasa ang bagyong Nona. Ang makulay at maliwanag na arko bumagsak. Pati ang mga Christmas tree natumba. Nasira rin ang ilang bilhin. Pati ang higanting puno ng nara nabuwal. Napinsala rin ng bagyo ang mga linya ng kuryente. Pero sinisikap daw ng local electric cooperative na maibalik agad ang supply ng kuryente. Sa mga sandaling ito, Jessica, ay narito tayo ngayon sa Barangay Sabang, dito nga sa may bahagi ng Legazpi City, at dito sa ating likuran yung mga bahay na sinira nga nitong storm surge, at karamihan sa mga residente rito, Jessica, ay nasa mga evacuation centers pa at patuloy nang umaasa sa tulong at ayuda ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Samantala, Jessica, ay sinabi sa atin ng lokal na pamahalaan din at provincial government ng Albay na patuloy ongoing ang isang search and rescue operation para sa 5 mangingisda na pumalaot daw noong December 6 pa at naipit noong kasagsagan nga nitong bagyong Nona, at hanggang sa ngayon na hindi pa nakakabalik sa kanilang mga pamilya. Jessica. John, alam mo ang observation ko, madalas na matumba na mga puno pagka malakas talaga yung bagyo. Akasya, yung ibang klase ng puno, manggayan. Ito, ibang klase. Yung nara kasi, sa pagkakaalam ko, hindi yan basta-basta natutumba. Pero yung dyan sa Camarines Sur, natumba yung puno ng nara, na-uproot.
Tama ka doon, Jessica. Talagang medyo kakaiba yung lakas na ipinamalas nitong bagyong Nona. Sa bahagi ng Albay, sinasabi nga ng APSIMO at ng PDRMMC dito, ang naranasan nilang lakas ng hangin ay somewhere between 110 to 130 kilometers per hour. Pero doon, habang lumalapit doon sa may mata at or eye wall kung tawagin ng mga eksperto, ay umaabot na nga sa 170 to 180 kilometers per hour. Kung kaya't sa ating tayanga ay sinasabi din ng ating mga nakausap na talagang kayang pabagsakin ito yung mga ganong klase ng puno at lalo't doon dinaanan mismo ng mata ng bagyo yung kanilang area, Jessica. Yung storm surge na nangyari dyan sa Albay, lalo na yung Legazpi, no? Hanggang saan na pumasok yung dagat dyan? Alam mo, Jessica, dito sa ating kinatatayuan ngayon, sa harapan ng beachfront, meron daw itong 2 layers pa ng mga kabahayan. Pero yung tubig ay umabot hanggang doon sa ikalima. Actually, umabot pa nga doon sa mismong kalsada sa loob. So, ang naging pahirapang sitwasyon dito, Jessica, bukod nga dito sa mga nabuwal ng mga kabahayan, aabot sa 200 ito. Yung mga natirang mga bahay doon sa bandang likuran ay medyo tinamaan pa rin dahil yung mga buhangin mula nga dito sa dagat, itinulak ito ng malalaking alon at pumasok sa kanilang mga bahay. Kung kaya't naging abala yung mga residente dito, Jessica, sa paghahakot ng mga buhangin palabas na kanilang bahay. At talagang, Jessica, sinasabi nga nila, yung huling pagkakataon na naramdaman nila to ay noong tumama nga yung bagyong Riming. Kung kaya't sa kanilang karanasan ngayon, talagang sinasabi nga ng lokal na pamahalaan, mukhang napapanahon na sila i-relocate at dalhin sa ibang lugar para hindi na maulit yung ganitong klase ng peligro, Jessica. Anong sabi nila dyan? Mas malakas ba ito kaysa si Reming? Kasi naalala ko kay Reming, Pasko rin Pasko rin at around this time din tumama yan. Sinasabi nila, Jessica, parang very comparable sa Reming. Itong nangyari nga dito sa mga coastal towns ng Legazpi at talagang pumasok paloob ng mga kabahayan. Ang pagkakaiba nga lamang, Jessica, nung panahong yun marami ang namatay at sang-ayon sa ating mga nakausap na lokal na pamahalaan, talaga namang caught unaware dahil yung mga tao doon medyo kampante pa, nakuhupa raw yung bagyo, pero marami nga ang nagkamali at buhay nila ang naging kapalit ng pagkakamaling yun. Sa pagkakataong ito, Jessica, naging malaking tulong ang ipinatupad nga na preemptive massive evacuation nitong lokal na pamahalaan at ng panlalawigang pamahalaan ng Albay at sa pakabutihang palad ng mga pagkakataong yun, karamihan na yung mga monitoring teams na naiwan, karamihan ng mga residente nasa evacuation center sa Jessica at nailayo sa tiyak na peligro. So, despite yung malakas na hangin at yung malakas na buhos ng ulan na pumasok pa yung dagat, nagkaroon ng storm surge, noteworthy dyan na 0 casualty ang Albay at dapat sabihin natin na iyan ay dahil sa maagang nakalikas yung mga kababayan natin para tularan din ang ibang mga probinsya, no? Tama ka doon, Jessica, malaking tulong talaga itong naisagawang preemptive evacuation dahil alam mo kung tutusin nga, Jessica, it took them 1.5 days para nga maisagawa lahat nitong pag-mobilize ng kanilang mga evacuees dahil sang-ayon sa pinakahuling datos mula sa PDRMMC ay umabot sa halos o mahigit kalahating milyong katao yung inilikas mula sa kanilang mga tahanan at ito ay mula nga doon sa mga danger zones kung tawagin, mula dito sa panganib ng mga storm surges, ng lahar at maging mga landslides sa mga ilang area nga dito sa mga critical areas dito sa Albay. Kung kaya't patuloy yung pagpupuri nga na natatanggap ng itong local government ng Albay at ninanais daw nila, na sinisikap daw nila na mas pagbutihin pa ito at maging effective yung kanilang sistema para ang pinaka-primary objective nila, Jessica, yung mga praises daw, secondary na lamang dahil ang nais nilang mangyari ay mailigtas sa tiyak na kapamakan ang kanilang mga kababayan, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Legazpi, Albay. John Consulta.